At yun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Abangan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito, kabayan. Ayan, ha? 3, 2, 1, let's go! At yun nga ho, kabayan, ha, ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong tungkol sa isinampang kaso ng mag-asawang Sharon Cuneta at dating senador na si Kiko Pangilinan, kabayan, dyan sa Makati City Prosecutor's Office. Noong May 10, 2024 ho, sila po ay nagtungo dyan sa Makati para magsampa ng libel case laban dito sa veteran showbiz columnist na si Christy Fermin, guys. Ayan. Ayun, pumunta sila doon sa Makati City Prosecutor's Office para magsumiti na kanilang sworn statement doon. At i-recap lang ho natin kung ano-ano itong mga isinampang kaso ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, kabayan, laban dito kay Christy Fermin, guys, ha. Unang-una, ang napapaloob doon sa kanilang isinampang cyber libel case against kay Christy Fermin, itong kasi ayaw na ng drama. Yung title doon sa kanyang show ni Christy Fermin, ha. Mega, my favoritism. I know. Tapos, palusot ni Sharon, booking. I know, Diary ni na Sharon at Chris Aquino, social media. Sharon Cuneta, problemado talaga. At ang pinakahuli ho ay Sharon at Casey, sayang na relasyon. Yan ho ang basis ng mag-asawang Sharon Cuneta at ng dating senador Kiko Pangilinan sa isinampan nilang kaso na cyber libel dyan kay Christy Fermin, dyan sa Makati City Prosecutor's Office, kabayan. So yun nga ho, ha. Nitong mga nakaraang araw ho, lumabas ho ang resulta ng isinampang kaso ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta doon kay Christy Fermin, guys. At natalo ho si Christy Fermin diyan sa piskalya ng Makati City ng 5 counts sa kasong libel, no? Counter affidavit. Ayan. So, ang pagkakaalam ko kasi, ang per count ho ng cyber libel ho ay 10,000 pesos. So, kung itong 5 counts na kasong libel ni Christy Fermin na isinampa na mag-asawang Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta, kabayan, so ito ay nagtototal ng 50,000 pesos, guys. Kasi 10,000 per count. Ayan. Pero, hindi pa ho ito nagtatapos dyan sa piskalya. Maggagawan pa ho ng piskalya yan ng resolution para iakyat sa Regional Trial Court. Ayan ho. So doon na sila yung talagang formal na naando doon ay may judge na sa harap ninyo, may kanya-kanya na silang abogado, may mga cross-examination na tinatawag. Yun na ho ay yung talagang totoong laban. Ayan ho. Ngayon, ano nga ba ang cyber libel? Ang cyber libel ho, guys, yung mga mapanirang puri, guys, mga malisyosong mga binitawang salita laban doon sa pinagsasabihan mo gamit ang technology such as social platform like Facebook, Twitter, TikTok, itong sa YouTube, lalo na sa YouTube kasi marami tayong mga vloggers dito at mga content creators. So kadalasan talaga ang mga naisasampang kaso dito sa mga akusado ay cyber libel, kabayan. Ayan ho. Ngayon, may isa pa ho tayong tinatawag na libel. Ang libel ho, yun ho yung printed materials like sa dyaryo. Okay? O yung mga naisusurat na piprint. Yan ang libel. So, dalawang klase kasi yan, cyber libel tsaka libel case. Ayan. So, dahil nga dito tayo sa social media, so cyber libel case o ang isasampa natin kaso sa mga dapat kasuhan ng mga lumalabag sa batas na ito. Ayan. So marami pa naman itong marami pa naman itong madadaanan, no, dahil nga sabi ko kanina dadaan pa ito sa Regional Trial Court. Kapag natalo pa ito si Christy Fermin doon sa RTC, kabayan, during hearing nila, so mangyayari niyan, mag-aapila sila ngayon. Punta silang Court of Appeal. Ayan. Yun naman ang trabaho ng mga ating mga judiciary, ha? Judiciary system natin dito sa Pilipinas, kabayan. So after nan, kung ibabasura pa rin ng Court of Appeal ang kanilang isinampang apila nga, no, ni Christy Fermin, halimbawa, iaakyat nila yan sa kataas-taasang hukuman dyan sa Korte Suprema. Ayan, kabayan. Yan lang ang last last option nila.
After that, kapag ibinasura pa rin, wala na. Tapos na ang kaligayahan, charot. Sa amin naman kasi guys, kaya ho nabasura ho, doon pa lang sa piskalya, kasi ganito ho ang nangyari sa amin. Apat ho kaming kinasuhan ng mga vloggers, so, ng kapwa namin vlogger din. O, ang nagkaso sa amin, babae, kapwa vlogger din namin. Ang isinampa niyang kaso sa amin is cyber libel nga ho, and then, according sa kanyang sworn statement, no, sworn affidavit doon na isinampa sa Paranaque, nagkaroon siya ng anxiety dahil doon sa mga binitawang salita ng mga kasamahan ko ng mga vloggers, and then nagkaroon siya ng sleepless night, kuno, tapos ito ganyan, etc. Bumaba yung subscribers count niya. So, syempre kami, need naming talagang mag-file ng aming counter affidavit. So, doon sa counter affidavit ko lang, sa akin lang ho dahil na-find out ko ho na talagang doon sa kanyang isinampang kaso na isinama niya ako, doon sa tatlong kasamahan ko pa, wala na isang video siyang isinama doon sa USB, sa flash drive niya na sinumite doon sa piskalya. So, bakit niya ako isinama doon sa kanyang kadramahan? Ayan. So, ang hindi niya alam, dahil pare-pareho nga kami guys na mga content creator, mga vloggers, no, before pa siya nagsampa ng kaso, tinira-tira din niya ako sa social media, kabayan. So, 1 year ago pa, na-download ko na ho yung mga content niya against sa akin na tinira-tira niya ako sa dito sa social media. Ando doon yung picture ko, thumbnail, tapos may mga mag-ingat, ganito ganyan, mga ginaganon niya. So sabi ko sa counter affidavit ko, this complainant is trying to malign my reputation. Ito ang evidences ko. And in fact, sabi ko, prior pa sa kanyang pagsampa dito ng cyber libel against us, nauna na akong pumunta ng Campo Crame para magreklamo sa kanya sa cyber libel. Ito ang ebidensya ko. Incident report, pinakita ko doon sa piskalya. Hindi niya expected yun na may mga ganun ako mga evidences sa kanya. Yun nga ho ang nakakatakot diyan, no, magsampa-sampa ng kaso. Kailangan ho pag nagsampa tayo ng kaso sa piskalya, siguraduhin natin na we all have clean hands bago tayo magsampa. Kasi kung tayo din ho ay may maruming kamay, masisilipan ho tayo pabalik. Ang nakakatakot ho kasi dyan sa pagsampa ng kaso is that pag ikaw ay nabalikan kapag ka nasalipan ka ng butas. Kagaya sa amin, nakitaan namin sa sworn affidavit nung nagsampa sa amin, ang sinabi niya doon, ganito ang kanyang karamdaman. Nagsuffer siya sa anxiety, sleepless nights, etc. At tapos, bumaba yung subscribers count niya. Hinanapan namin ngayon siya ng medical certificate. Inilagay namin sa counter affidavit namin, kung talaga nagkasakit ka, dahil sa kiniklaim mo, ibigay mo dito sa piskalya ang medical certificate mo. And isa pa, bakit ka sa Paranaque nag-file ng iyong kaso? Hindi ka naman taga Paranaque, taga Iloilo City ka, sabi namin sa kanya sa counter affidavit namin. And sabi namin pa, kung talagang taga Paranaque ka, since na dito ka nagsampa sa Paranaque City, hinihingi namin ng iyong residence certificate, homeowners association, na ikaw ay residente sa certain address na binigay mo, and voters affidavit na dito ka bumoboto sa lugar na ito, sabi namin. Guys, wala ho siyang naipakita ni isa dyan, kaya na-dismissed. Na-dismissed ho. Tapos, after nung ma-dismiss yung sa amin nag-file pa sila, ang kapal nga na mukha, nag-file pa sila ng motion. Ayan. Dinismissed uli. 2 beses ho na-dismiss sa piskalya ang kanyang isinampang kaso sa amin. Ngayon, eto pa. Ang masaklap. Kapag 2 beses ho na dismissed ang kaso na isinampa ng isang tao sa iyo or kahit kanino, hindi na ho siya pwede magsampa ng another kaso sa iyo kasi that is violation under the Philippine Constitution sa Bill of Rights doon sa tinatawag na double jeopardy. Ayan, kaya dapat tandaan nyo rin ho yung mga karapatang pantao ninyo para kahit papano, kahit hindi tayo abogado, may mga knowledge ho tayo pagdating sa batas kung paano natin labanan yung ibang tao na mapang-abuso sa kapwa. Mantakin nyo guys, pare-pareho kaming vloggers, hindi rin siya malinis dahil nga
nang titira din siya sa bawat isa sa amin. Tapos isa pa na find out ko lately na lang na ni isang video wala siyang ipinakita doon sa piskalya tungkol sa akin. Doon lang sa 3 ang pinakita niya. So bakit mo ako sinama? O di ba? Nanghihingi pa siya ng 500,000 each sa amin. Ay di 4 kami, di 2 million agad yun. Aba, balak pa niya ata kaming pagkakakitaan. O di ba? Ang kapal na mukha niya. Ayan, so ano na pala niya? Dismissed 2 beses. So ano ginawa niya? Umalis siya ng bansa. Nagtrabaho siya sa Hong Kong. O, dahil natutunugan niya na 2 beses na na-dismissed, baka any moment of the day, kami ay magsampa ng kaso laban sa kanya, ay hindi na siya lalo makakalabas ng bansa. O, di ba? So, yun ho yung ayoko dyan sa mga demanda na ganyan kasi, syempre, ako din, hindi din ako malinis. May nasasabi din ako before sa community namin na mga hindi magaganda kasi lumalaban din ako eh. So vice versa, lumalaban ako sa content ko before sa community namin. So kung sasampahan ako ng kaso ng kapwa ko vlogger dun sa community namin, may ipapanglaban din ako kasi mahilig ako mag-download para ebidensya ko. O di ba? So dito nangyari kay Christopher Min Kabayan hindi naman vlogger si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan. So medyo mahirap ito hanapan sa tingin ko lang medyo mahirap ito hanapan ng butas ni Christopher Min na bala pabalik. Maliban na lang pagalingan na lang ng abogado kung magaling yung abogado ni Christopher Min, di ba guys? Kasi doon pa lang sa piskalya kapag wala silang nakitang probable cause, ibabasura nila yan, i-dismiss nila talaga kaagad yan. So the reason why na hindi matutuloy yung kaso. So intindihin natin na so, lesson ito sa ating lahat, itong mga libelous na mga pinagsasabi natin sa social media, sa mga post-post. Mag-ingat ho tayo, guys. Kasi, alam nyo, abala masyado ho yung demanda na yan. Una-una, gagastos tayo. Pangalawa, nakaka-stress ho yung ganyang kaso-kaso na ganyan. So, ayoko naman ng ganun nga. Kaya nga umalis ako doon sa community namin, guys. No? Kasi ayoko naman nakikita ako ng pera sa pagbablog ko dahil lang sa lalaban lang, mag-aaway-aaway kami doon. Yun ang dahilan na magkakasukasuhan. O, di ba? Kaya nga hindi makaporma ngayon yung nagsampa sa amin ng kaso. Kaya hindi na siya makaporma kasi wala na siyang karapatan magsampa ng demanda. Kasi nakadalawang dismiss na siya. So, kami ang antayin niya. Kapag kami tinopak, baka kami ang magkaso sa kanya. Kaya hindi siya makaporma ngayon dahil tahimik siya ngayon eh. So, dito kay Christopher Min, siguro medyo minor din siguro si Nanay Christine. No? Kasi, syempre, kung minsan nakakarried away din tayo sa, alam ko naman na veteran na showbiz columnist ito si Christopher Min. Pero kasi guys, may mga tao talaga na nasasaktan din sa mga pinagsasabi natin. No? So, karapatan din nila yan kasi may constitutional rights doon ang bawat isa sa atin na ipaglaban yung sarili natin kapag alam natin na dihado na tayo guys at naaapakan na yung ating mga karapatan. Ayan. So, abangan natin itong kwento ng tingnan natin kung saan nahantong itong kasong isinampa ni Sharon Cuneta at kapag mayroon na silang schedule na hearing doon sa Regional Trial Court, tingnan natin kung hanggang saan itong kanilang kasuhan na ito. Kasi alam ko before, suportado naman ito ni Christopher Min itong si Sharon Cuneta dahil nga isa doon sa kanyang kasamahan na si Romel avid fan ni Miss Sharon Cuneta. So, hindi ko maintindihan kung bakit sila nagdemandahan guys, no? So, ayun lang ho. So, thank you so much sa pagtutok sa Carlo Mendez TV. Nawa ay magkaroon tayo ng lesson sa mga ganitong usapin, kabayan, pagdating sa legalities. So, ingat-ingat lang ho tayo sa mga binibitawan nating salita kasi may mga tao sa paligid na konting kalabit mo lang, magdedemanda talaga sa atin. So, baka matuluyan ba tayo? So, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye!